Ang dami nang lumipat sa Facebook at sa TikTok dahil sa mabilis na views at mabilis mag-viral. Pero ang tanong, pangmatagalan nga ba yan? So welcome sa Rod TV. Lilinawin ko lang, hindi ko po sinasabi na pangit yung ibang platform at hindi ko po kayo pinipigilan lumipat. Hindi, ganun yung ibig mong sabihin. Palibasa ikaw kasi sa YouTube ka lang eh. Aray naman, grabe naman yun. Wait lang kasi, nag-explain yung tao eh. Rude ka talaga eh, no? Rod TV. Actually, humingi ako ng opinion sa inyo or diskarte kung paano yung pwede kong gawin. Kasi plano ko i-transform into Reels or TikTok yung mga videos na ginagawa natin dito sa YouTube. Yung mga mahabaan katulad nito. Naisip ko kasi na baka hindi relevant sa platform gawa nga ng topic natin ay YouTube. Or okay lang naman siya. Tumigil ka nga, dito ka lang sa YouTube. Dito ka lang naman nakilala. Ay, makulit ka talaga, Rod TV ha. Sige, makinig ka. Sa video na ito, sasabihin ko sa inyo ang 4 reason kung bakit kailangan nyo pa rin mag-upload ng mga videos sa YouTube. Sige, patunayan mong mas maganda si YouTube. Okay, sige, punta tayo sa unang punto. Long-term content. Dito papasok yung mga evergreen videos. Ano nga ba yung evergreen? Sa mga hindi po nakakaalam, yung mga evergreen videos, ito yung mga videos na hindi po naluluma. Yung anytime, any year, useful pa rin kapag panonoorin. Best example, yung mga how-to videos or yung mga tutorial videos at yung mga educational. Dito kasi sa YouTube, napakadaming evergreen videos. Alam nyo yan. And isa rin po ako sa mga content creator na gumagawa ng mga ganong klaseng video. Sa YouTube kasi, hindi yan upload ngayon tapos kinabukasan limot ka na. Dito kasi sa YouTube, kahit yung lumang videos mo ay pwedeng mag-viral ulit. May mga videos sa 1 year old na, then tsaka palang magte-trending. Yung biglang dadami yung views, kasi nga po may nagsa-search at may nagsa-share kaya nagiging relevant ulit ito. And kung sakaling monetize na yung channel mo, ang kagandahan pa dito is pwede ka pa rin kumita kahit sa mga lumang videos mo. So kahit hindi ka na nag-upload daily, kung marami ka ng videos dati na evergreen, mataas ang chance na malaki pa rin ang revenue. As long as relevant pa rin yung topic na ginagawa. Yan ang kagandahan sa YouTube. Every upload ay parang investment sa future. I'm not here para sabihin na pangit sa Facebook or sa TikTok. Pero if you want long term, mag-YouTube ka. So guys, baka hindi ko pa nakaka-like and subscribe sa ating YouTube channel, baka naman malaking tulong yan kay Rod TV. Kung sakali naghahanap kayo ng mga wireless microphone para sa paggawa mo ng content katulad nitong gamit ko, pwede mong orderin itong exact mic na to sa Shopee. Lalabas na lang yung product sa screen at pwede kayong mag-add to cart. Here's my second point, search power. Isa sa mga magandang bagay kay YouTube ay isa po itong search engine. Di ba sabi ng iba, kinukonsider nila yung YouTube as one of the biggest search engine platform ngayon. So basically, pinupuntahan sa YouTube para hanapan ng mga bagay-bagay na gusto nilang panoorin. Kung si Google yung puntahan kapag sa mga definition or meaning, si YouTube naman ang sagot para sa mga taong mas madaling maintindihan ng bagay kapag meron itong visual or kapag meron itong panonoorin. Ibig sabihin lang rin po, hindi ka lang basta-basta umaasa sa algorithm or sa swerte mo. Kasi nga po, may chance na yung video mo mismo ang hahanapin ng mga tao. This is my third interesting point, better monetization. Let's be clear, hindi po perfect sa YouTube. May mga bagay or parang features na mas maganda pa sana na ma-improve nila. Marami rin po nagsasabi na mas mahirap mag-start sa YouTube compare sa Facebook at sa TikTok. Ewan ko kung relate kayo or agree kayo sa bagay na to. But when it comes to rules, policy, and monetization, mas clear at mas protected ka sa platform na to. Dahil para sa akin, maayos talaga ang sistema ni YouTube. When it comes to earning feature, dito sa YouTube may multiple income streams. Hindi ka lang aasa sa video mo. Yes, may ads sa mga videos natin pero bukod doon pwede ka pang kumita. Tulad ng YouTube memberships, super thanks, brand deals, at affiliate links. And kung sakaling bumaba yung ads mo this month, maraming source of revenue ka pa rin naman. Bukod pa nga po doon, if personally may magre-reach out sa'yo na sponsor or brands. Ang isa pa sa nagustuhan ko is napaka-accurate ng analytics natin. And also, ang kagandahan talaga dito sa YouTube is hindi ka agad basta-basta mawawalan ng monetization or mawawalan ng YouTube channel. Kasi kapag sumunod ka sa mga rules, hindi ka basta-basta mawawalan ng kita. May mga warnings, dispute, guidelines, or process sa YouTube na para sa akin ay sobrang fair. Hindi katulad sa Facebook, di ba, kapag hindi ka trip ng mga tao, kapag minas-report yung profile mo, kung matulog ka lang kinabukasan, matik, burado na yung Facebook page mo na pinaghirapan mo.
Tsaka dito, maganda talaga ang kitaan basta malakas yung engagement mo. Kaya pansin mo, yung mga big content creator katulad ni Ivana Alawi, Kong TV, si Zainab, si Gio Ong, or kahit si Alex Gonzaga, lahat yan may iba't ibang social media platforms pero kung papansinin nyo, mas active sila sa YouTube. Kasi iba talaga magpasahod sa YouTube, hindi yan madamot as long as deserve talaga ng video mo. Kaya dito ko masasabi na better place talaga sa YouTube para sa mga content creator ngayon. Kung hindi ka pa rin nako-convince sa YouTube, try natin pag-usapan yung digital asset/legacy. Ang YouTube channel mo ay hindi lang basta channel. Ito na rin yung sarili mong online library. Habang tumatagal o lumilipas ang panahon, yung mga lumang videos mo na nasa YouTube ay mananatiling secured and safe. Hindi po yan mabubura unless i-delete mo yung video na yon or ma-terminate yung channel mo. And also magandang gamitin sa YouTube as your online portfolio. Pwede mo agad kasing ipakita sa ibang brands, client or audience mo as proposal yung mismong YouTube channel mo. Hindi mo na need mag-explain ng kahit ano, yung mga videos mo na mismo yung magsasabi kung anong laman nito. And also your legacy. Yung content mo pwedeng mapanood years from now, pwedeng mapanood ng kahit sino or kahit luma na. Itong Me at Dazunga ay napapanood pa rin natin sa YouTube kahit na in-upload ito noong 2005. Yan rin daw ang pinakaunang video na in-upload dito sa YouTube. Tsaka hindi naman required na palagi mong iset as public yung mga videos sa ginawa mo. Pwede mo naman iset ito as private para pang memories lang talaga. Pwede mo kasing gawing storage sa YouTube. Uploadan mo lang ng mga videos na nangyari sa'yo. And sa future ay pwede mong panoorin. Pwede rin mapanood ng magiging anak mo or magiging apo mo. Kaya kung mapapansin nyo yung iba nag-upload lang talaga at walang pake sa magandang editing kasi para sa kanila ay nahabol lang nila yung memories ng video na yon at gusto lang nila itong i-upload sa YouTube. Sa ibang platform yung video mo ay dumadaan lang pero sa YouTube yung content mo naiiwan at tumatatak. So ano Rod TV? Malinaw na ba yung punto ko? Sus, sinasabi mo lang yan kasi sponsored ka ni YouTube. Tsaka pinapaalis mo lang sila sa Facebook tsaka TikTok Hay nako, hindi nga ako sponsor nga ni. Kung sponsor man ako ni YouTube, napakayaman ko naman para sabihin yung mga bagay na to. Nagiging practical at totoo lang ako sa inyo kung paano ko nakikita si YouTube. Guys, hindi ko po sinisiraan yung ibang platform. Talagang sinasabi ko lang na mas maganda si YouTube para sa akin. Pero mas maganda rin para sa'yo kung lahat ng social media platforms ay meron ka. Meron lang akong question, para sa'yo ba, mas gusto mo yung magva-viral ka agad? Or steady lang pero long term? I-comment mo sa baba yung sagot mo at babasahin ko yan. And also, if you have any feedback sa topic natin, pwede mo rin i-comment yan sa baba. So ayan guys, mabilis na promotion lang. Kung naghahanap kayo ng napakagandang dental services, itry nyo yung Dr. DS Dental Clinic. Meron ito sa Manila, meron din ito sa Cavite. Check nyo na lang yung mga branches na malapit sa inyo. Basta magagaling yung dentist at napakabait ng staff. Tapos ang ganda ng place. So try nyo dyan. So ayun, maraming salamat sa panonood. This is Rod TV. Thanks for watching and peace out.